Ngayon ko lang din yung nalaman sa second pregnancy ko na hanggang 2 months lang pala yung newborn. So ano-ano nga ba yung mga nagbago sa kanya? First, mas mahaba yung gising niya during daytime. Ngayon, may mga time na nakikipaglaro na talaga siya. Not naman laro, pero parang nakikipag-interact na, ganon. Nagkuku, ganon. Social smile na. Kasi before, ngingiti man siya. Pero parang ano lang, chamba lang, ganon. Parang hindi siya intentional. Ngayon, intentional na. Nakakakilala na rin siya ng mga boses. Especially ako, si Lola, si Daddy, si Kitty, yan. Pagdating naman sa tulog, actually, mas hirap ako ngayon, surprisingly, comparing dun sa first few weeks niya. Kasi ngayon, meron siyang cluster feeding, as in may time na every hour dumidede siya. Pero binabawi naman niya. Pagdating sa gabi, minsan natutulog siya 3 hours, 4 hours, pinakamatagal na yung 5 hours. Pero parang mabibilang mo sa daliri yung nangyari na umabot ng 5 hours. Parang once nga lang ata eh. Pero yun, 3 hours, 4 hours, nakaka-stretch na kami ng ganong kahaba. Ayun, palaki kasi siya ng palaki. Patagal din ang patagal yung pagto-tummy time natin. So, para mas strengthen yung neck nila. Ano pa ba? Yung next na vaccine ni Chino, tapos na siya dun kasi sa first round ng vaccines niya. So, yung next after Christmas na. So, ayun lamang for today. Wow! 3 months na nga si Chino and nalaman namin na meron pala siyang eczema. Ngayon lang din nag-manifest pero hindi na kami nagulat kasi si Ate Kitty nung baby pa siya meron din eh. Nagpalit lang kami ng skincare routine kay Chino kasi before Mastela yung gamit namin, diba? Super bango noon. So yung ngayong ginagamit namin is Cetaphil na AD Derma Pro, tama ba? Or basta yung walang scent and yung super gentle and mild. Actually, ang Mastela, meron din ganong line, Stellatopia. Yan, meron din ako nandito ng stock. Ano na nga ba daw ang update sa jaundice ni Chino? Inabot din ng almost 3 months bago nawala yung yellowish na tint sa skin and sa eyes ni Chino. And sa mga nagtatanong kung anong ginawa namin, aside sa pagpapaaraw, niresetahan kami ng D3. So yun, nagda-drops kami everyday. So aside doon, nagpa-release na rin pala kami ng lip and tongue tie. May vlog na kami about it. So, check nyo na lang sa previous na mga posts ko. Marami rin pala nakapansin na namumula yung dito ni Chino. Bakit nga ba daw namumula yung forehead ni Chino? So, ang tawag pala doon ay infantile hemangioma. Blood vessel daw yun that form incorrectly and multiply more than they should. Sabi ng doctor namin around siguro 1 year, mawawala rin naman daw siya. Or kung hindi, kung lumalaki or kung like bumubukol, may procedure na kailangan gawin. So, update ko na lang kayo kung nawawala ba or lumalaki yung kay Chino. Yun, lumabas yun around 2 months ata onwards. Doon na siya slowly lumabas. Other than that, ano pa nga ba yung mga milestones ni Chino ngayon? Kaya niya nang iput yung hand niya sa mouth. Tapos napansin ko, pag nagpapadede siya ngayon, minsan parang pinipress-press niya. I don't know, parang nilalaro niya yung girdies natin. Anyways, ano pa ba? Super daldal niya na ngayon. Yung parang, pag kinakausap mo, oo, so, anong nangyari? Sumasagot. Oo, ano kang nangyari? Uy, talaga. Ganun na siya ngayon. Kung napapansin niyo akong tumitingin dito, may notes ako kasi baka may makalimutan ako mga bullet points, ganun. Parang reporting. Yan, so ano pa nga ba? Ayan, improve na rin yung head and neck control niya. So dati kasi parang talagang ang fragile ng neck nila, 'di ba, pag newborn. Ngayon kahit pa parang nakakapag ano na siya. Hindi niya pa kaya dumapa mag-isa. Pero kapag sinet up mo siya, medyo ganun, pero kaya-kaya na rin. Ayun lamang for today. Update ko na lang kayo ulit kapag 4 months na si Chino. So, abaw! Question sa mga mommies na bagong panganak. Kailan kayo nagkaroon ng period? Ako kasi 4 months postpartum. Actually, ina-expect ko mas matagal pa. Kasi with Kitty, I remember parang 6 months postpartum nung nagsastart siya mag-solid. So, kayo ba? Kailan nyo nakuha? 4 months na nga si Chino and ito na yung mga milestones niya. Nakakadapa na siya ngayon, pero not on his own. Kailangan ipwesto mo siya. Pero mas
steady na yung head niya and hindi na as wobbly as last month. And kaya niya nang sumideways mag-isa. Tapos napansin ko rin pala, grabe yung paglalaway niya. Nagdudrol. Akala mo teething, pero hindi. Kasi parang masyado pang maaga para magkaipin. Pero ayun, grabe yung paglalaway niya. Tsaka lagi siyang naglalagay ng kamay sa mouth. Sabi nga pala ng pedia, pag nakita natin na ginagawa nila yon, wag aalisin kasi kasama yon sa development nila. Kumbaga parang nadidiscover nila na, ito may kamay pala ako. Or like, self-soothing din siya for them. Parang katulad sa mga pacifiers, ganon. Self-soothing kasi yung tawag doon. Napansin ko rin pala na yung sleep niya, hindi na as mahaba as before. Dati kasi almost the whole day natutulog siya. Ngayon medyo mahirap na siyang patulugin during the day. Although at night wala akong problema, medyo diretso na. Like gigising lang siya ng konti para to feed. Tapos diretso tulog na rin after. Isa pa palang napansin ko is ayaw niya nang mag-bottle and pacifier. Actually nag-start yon right after ma-release yung lip and tongue tie niya. Isa yun sa problem ko ngayon. May masasuggest ba kayo na bottle or nips na malapit sa ng mommies para hindi siya masyado manibago? Kasi yung gamit namin before, Pigeon, okay naman kami doon. Pero ayun nga, right after the release, ayaw na. Kaya, ang hirap, hindi ako makaalis na matagal. For example, may one time pumunta kami sa open house ng big school ni Kitty. Tapos, 2 hours lang talaga yung nakaschedule, pero syempre may biyahe pa. And medyo nag-overtime yung program, ganon. So, ang tagal, hindi talaga siya nagdede. Siguro lagpas 3 hours yun. Inantay niya talaga ako. Nireview niya, bleh! Gagalit. Kaya yun, hindi ako makaalis ng matagal, hindi ako makaano kasi nga iniisip ko siya. Anyways, kung may suggestions kayo, please let me know para kahit papaano makakilos naman ako. Napansin ko rin pala, nag-start yung paglalagas ng hair ni Chino. Parang nagkaroon siya medyo bald spot, which I guess medyo normal naman yun kasi nga madalas din nakahiga sila, 'di ba? So, naiiwan yung mga hair. So, ayun lang for now, ang mga changes and milestones natin sa 4 months. Babalikan ko na lang kayo for more next month. So, ayun lamang. Abang! 5 months na nga si Chino and ito yung mga milestones from 4 to 5 months. Akala ko dati ligtas na ako sa hair fall. Hindi pala. Kasi ngayon pa lang siya nagsa-start. Based on my research, talagang dun pala yung peak niya. Starting 4 to 6 months, ganon. Although, napansin ko mas kalma yung hair fall ko ngayon comparing sa first pregnancy ko. Kay Chino naman, kakadapa na siya on his own. Dahil nga meron siyang na-learn na new skill. Problem naman namin ngayon, sleep regression. Kasi minsan kahit time na ng nap niya or ng sleep niya, gusto niyang i-practice yung new skill na na-discover niya, which is yun ang paggulong-gulong sa bed. Kaya na rin pala niya mag-hold ng mga toys. Although, noong mga previous months, na-hold niya na rin naman. Pero ngayon, mas more on matagal na talaga yung paglalaro niya sa mga teethers or mga toys. Patingin nga, paano mo ba nilalaro yan? Patingnan. Oh. Hindi ko sure kung last month ba or this month nag-start yung hagik-gik. Pero mas evident na siya ngayon and mas madaldal na rin talaga siya. Like, sumisigaw na siya. May mga times din na hindi lang siya humahagik-gik or sumisigaw. Nag-grunt din siya. Parang, ganon. And also, nagpa-check up din kasi kami. Dun sa huling check up, may mga test din pala na ginawa sa kanya. Like, nagpakita ng 2 cards. Tapos kunwari, this is a ladybug. Tapos this is a car. In fairness, kaya na pala nilang mag-distinguish. Important talaga na meron kayong parang flashcard. Nakabili ako nun and na-practice namin yun since newborn si Chino. Yan, so effective naman siya sa recognition and eye tracking. Dahil nga na-check din yung pagdadapa niya, strong na yung neck niya and kaya niya na rin na like assisted sitting. So binigyan na kami ng go signal to start solid. So abangan! Exciting yung mga darating na mga vlogs natin kasi magpo-focus na tayo sa starting solids. So yun lamang, abaw!